30,000 10,500 times 3. Bigyan ka ni company ng 31,500 free product. Ito na tubo mo yan. Itong 89, kung ang pag-uusapan natin 7 accounts, 12,750, 89,000. Bibigyan ka ni company ng 17 times 7, 119 box na 24 AC. Tama? Ibibenta mo yan ng 795. 119 times 795. Magkano ang outcome niya? 49,605. Magkano pinuhunan mo? 89,250. Magkano kita mo? 5,355. Then, plus 31,500 na free product. 36,800. Ayan, 36,855. Next purchase mo, as a member ka na, magkano na lang? 495. Magkano mo ibibenta? 795. Next purchase mo, 300 per box na yung kikitain mo. Oh, ganun kaganda ang business niya. Mabilis lang yan. Di sa totoo lang, tayo dito, nagpapakilala pa lang tayo. Pero pagka, kaya mas swerte kayo kasi lahat ng mga downlines ninyo, kayo magpuprodukto eh. Halimbawa, friends, halimbawa, hindi na ma-income ko, 1,050, hindi na mga siya. Pili ko i-monetize na lang. So, yes, pwedeng yung yan. Kaya nga, kayo lahat, itong mga members na dati, meron akong dala dito na form ng ID, sa ID. Ang bayad niya lang is 150 pesos kasi para meron tayong authorized ID. Sabihin nyo man na, bakit hindi naman ako magkakaroon ng tawag dito, cheque. Hindi pwede kasi once na member ka na ni MCOR, yung mga sa baba mo, magkakaroon ka dyan ng kita sa lahat na binibili nila. Magkakaroon ka ng cheque sa ayaw at gusto mo, hindi mo alam yun. Kahit hindi ka mag-workout, pero what if kung nag-workout ka, mas malaki yung kikitain mo. Yung ID na yun, yun yung pang, mo naman na, kumbaga, pwedeng i-cash, pwedeng ipalit ng product, o nasa sa inyo na yan kung paano. So, mahalaga talaga yung ID kasi yung authorization na hindi namin yung basta-basta makukuha sa opisina ng walang authorization ninyo. Kaya, andyan lang yan. So, pag hindi niyo kuhanin yan sa company, ayun, ano pa? May question pa? Sis, yes, opo. Opo, Pastor. Halimbawa, igawa kong 1M. Opo. Halimbawa, gusto mo ako kwarta, magdako yung dili ako magkuhan kay sabi maluya ako sa internet. Halimbawa, sabi ako, igawa ko sister, igawa ko 1M. Gusto ko sosyo ko sa company. Halimbawa sa halimbawa para sa inyo. Diba? Kundi ini halimbawa lang. Opo. Kung halimbawa may visit sa ato ng Panginoon. Halimbawa mag-imbis ako mga 1M, di ba? Kung 1M. Actually, investment kasi hindi aware. Sis, narinig mo yung tanong? Medyo malabo sis. Okay. Wait lang. Sila pasagutin ko kasi alam ko hindi pwede. Hello sis, narinig mo na ako? Sis, ano yung question? Ang question kasi, pag meron daw siyang 1M, hindi naman siya sabihin natin, parang i-invest niya. Kasi hindi naman siya pwede sa, kumbaga mahina siya sa internet or na mahihain siya, ganon. So kung yung pera niya na 1M, i-invest niya, pwede ba yun? Hindi sis, yung i-invest niya tapos kikita na, hindi kasi ganun ginawa ang MCOR. So ginawa ang MCOR, pwede kung i-invest mo yon, may kapalit yun na product, may kapalit na income, pero kapag hindi mo na disburse yung products mo, hindi siya magiging cash pa din.
Okay. Kaya mas maganda pa rin. Pwede naman yun, Sis Janice, na ang mangyayari kung mag-i-invest sila ng 1M, magkakaroon tayo ng, I think, 63 accounts. 63 accounts, may sukli pa siya sa 1M. Tapos, make sure lang yung mga ilalagay niya sa ilalim is gagalaw, kikilos, para lahat ng accounts niya sa taas is kikita. Yun yung maipapayo ko for to those na gustong mag-invest ng 1 million. Okay, sis. Thank you. Ito, Pastor. Habang nalasaan mo yung 1 million. Ayan. Yes, correct. Pag ibang ko nga naman talaga hindi kikita ng ganong kalaki. Alam ko si Ate Helen may question. Ano yung Ate Helen? Okay na. Okay. Sige. Ay, kumain muna kayo habang nag-ano tayo kasi Second attack. Second namin. Ay, sis, kakain muna kami kasi marami na tanong. Sige, Sige lang. Go. Let's eat again. Sige lang, Kim. Sige. Ayun, share kayo. Kayong dalawa, Sister Rhea, Sister Alice. Go, Sis Rhea. Yung regarding sa 1M, kung gusto talagang mag-invest, pwede siguro yun, yung gawin mo, yung mga taong masipag magtrabaho. Halimbawa, kamag-anak mo, or pamangkin, kausapin mo na i-workout nyo, ikaw mamumuhunan. Kasi mas maganda po kasi talagang trabahuin natin yung sarili nating negosyo. Kasi sayang yung kung may narinig ako magpa 5-6, mas malaki ang kita. Mas malaki ang kita natin dito kasi sigurado tayo yung gumamit sa product, tayo yung nagbinta ng product. Kumbaga, at saka ang product natin hindi mahirap ibinta, hindi mahirap i-share sa iba. Kasi kailangan muna tayo ang gumamit sa product, di ba? At pag maganda sa atin, bakit hindi natin pwedeng i-share sa iba? Kasi yung iba, naghahanap talaga yan ng kalutasan ng sakit. Di ba? Pag may nararamdaman tayo, maghahanap tayo ng ibang alternative na kung ano yung dapat. Pero pag nasubukan nila yung product at na-share natin, hindi lang tayo pasalamatan na Opo. Hindi lang tayo pasalamatan ng taong sinira na Siniran ko lang siya nung umpisa. Nung kumita na siya, ang sabi sa akin, salamat, na-scam mo ako. Kasi, kumikita siya eh. Kasi pag sinabing networking kasi, ang iba sabihin, scam yan. Pero sa product natin at sa company natin, walang scam-scam. Kasi bakit? Pag bumili tayo pag nagbitaw tayo ng pera, may kapalit. Sobra pa doon sa binili sa pinuhunan natin. Kasi pag i-dispose natin yung product, mas kikita pa tayo. At ang kagandahan doon, habang kumikita tayo, nakakatulong tayo sa iba. Diba? Nakakatulong tayo. Kaya yun ang experience namin na habang sinishare namin sa iba, hindi namin sinishare para kumita kami. Sinishare namin para makatulong kami sa iba. Kasi ganun din ang experience namin eh. Akala ko dumilim. Oo. Akala ko sis na-rapture kayo. Raptured na. Pwede ako mag-out, titingnan, i-check ko lang saglit kasi madilim talaga. Ba't kaya madilim? Oo, madilim. I-ano muna. Hold lang muna kayo, mag-leave lang ako, i-accept nyo ako. Okay, sis. Ayan na, si Sis Janet, napasok na. Nawala na nga akong tuluyan. Ayan. I-off ko muna yung cam. Wait lang kasi kumakain sila.
Maliwanag ba? Oo, maliwanag na sis. Ang liwanag. Oh, pasaway yung computer ko talaga, yung laptop ko. Nakikita? Ah. Yan. Anong kinakain nyo? Marami. Wow. Chicken spag sa Jollibee. Actually, meron pa. Ito, order namin. Tsaka, kunting yung tawag dito, ulam, mga kapanin. Wala na. Probinsya. Probinsyang lang. Ang sarap naman yan. Oy, baba na kayo. Sige na, kain na kayo dito. Sis, dalhin mo tong pansit dyan. Nagluto si Pastor. Wow, sarap. Sir Alice, pasaway. Sir Juan. Man. Bakit parang putol-putol? Oo nga sa akin din Parang humihina yung net. Humihina ba? Oo sis, parang gumagalaw tayong dalawa sa kanila yung hindi. Hindi pa sa Cheo? Hindi ba niya alam nito? Parang nawala na yung video Ka nila. doon? Dito sa wali. Ay, hindi ko alam. Oo nga, parang mahihina yung net nila. Pero nakakatuwa kasi merong at least merong connection, no? Hindi katulad dun sa sa Kilas Oo. Janet talaga. Kasi doon as in wala Oh, dyan malakas daw yung net kaso ngayon siguro Sunday na. O kasi marami sigurong gumagamit din. Meron kaya siyang doon? Meron kaya siyang audience na taga Royal dati? Kasi may mga tali daw dun, Joy. nagtatanong na Balik. Oh. Kaya siguro. Sophie! Hi! Ang dami! Ang dami tao. Namin. Wait lang. Kain kami. Ayan. Hello! Ayan, mag-share muna kayo para makikinimala nila. Ma'am Sophie, ikaw na mag-share. Oo, si Ma'am Sophie na ang mag-share. Ma'am Sophie na. It's my turn? My turn agad? Pero ayan, bago natin ipag-share ang ating di ba, ang ating speaker ngayon si Ma'am Sophie Yao. Pakilala ko muna siya sa inyo. Grabe. Sobrang bilib ako dito sa upline natin na to kasi siya nagsimula siya na nagtatrabaho pa siya. Nagtatrabaho siya dati sa call center. Pero ang lagi niyang sinasabi is, part-time ko si MCOR, pero full-time by heart. Diba? So, nakakatuwa kasi naging part siya ng MC, ng working siya. Diba, Ma'am Sophie? Tama? Working siya, naging part siya ng MC, at ngayon, part na siya ng multi-millionaire circle. Ano ba ang ibig sabihin ng multi-millionaire circle? Yun yung nag-earn na ng at least 5 million total of commissions, 'di ba? So, alamin natin kung paano nakumita tayo si Ma'am Sophie ng 5 million sa MCOR. Grabe, batang-bata pa si MCOR, pero ganun nakalaki. So, ayan, give it up, Ma'am Sophie. Yes! Hello! Okay. So, Nag-off ganito yung lang. cam mo, Ma'am Sophie. Ay, nawala. Wait lang. Nag-off. Nahiya yung camera. Yan. Ayan. Meron? Apo, ayan. Yes, meron na po. Wait lang Nag-off pa rin ba yung cam? Opo, nag-off din siya. Opo, naka-off po. Naka-off. Ay, wait lang Wait lang po Alamin natin ang sikreto ng ating upline, ng ating coach na multi-millionaire circle. Grabe, ang nakakatuwa pa dito, during pandemic, nabayaran niya yung kanyang sasakyan na dapat ay 5 years to pay.
1 year lang niya 1 nabayaran, year. diba? Grabe. Sobrang nakaka-inspire talaga. Siyempre kapag part ka na ng multi-millionaire circle, at tinatawag na sa kanila mga millionaire maker. Diba, Sis Rhea? Bakit millionaire maker? Kasi marami mga members na rin ang nagiging part ng millionaire circles dahil sa tulong nila. So, sobrang blessed tayo at pati tayo maisasama. Ayan! Wait lang Ay, grabe. Recorded pala to. Wait lang. Nahiya naman ako sa inyo. Okay lang, Ma'am Sophie. Narinig yung sarili ko. Narinig niyo ako? Yes. Apo. Ay, hindi ko kayo marinig. No. Mag-log-out lang ako na Sige, puputol sige. Babalik ako ha? Okay, sige po. Babalik ako. Parang pinapa-excite tayo ni Ma'am Sophie sa kanyang talk today. Ang dami. Oo, nakakatuwa. Kung may mga questions kayo, i-reserve nyo din para masagot natin. Hindi na kasya. Wala pa si Ma'am Sophie. Ayan, hintayin lang natin ang Andyan si Pastor Kabatingan. Yes. Ay. Hello po, Pastor. Kamusta po kayo dyan? Ayan. Siguro nagkita kami, Sister Janet. Diba nung pumunta ako dyan, payat na payat ako noon? Yes. Ngayon, medyo tumaba na kasi talaga ako, i-share ko na lang paano ko nakilala sa MCOR. Nakilala ko sa MCOR kasi nung pag-uwi ko dyan nung last na uwi, payat ako kasi hindi ako kumakain ng rice, hindi ako kumakain ng bread, lahat ng starch hindi ako kumakain. At wala akong maintenance, mataas si sugar, mataas si BP, mataas talaga yung dugo, cholesterol. Ang ginawa ko is, ang tinitake ko lang is Alkaline C. Kasi, sobrang taas ng naghanap ako ng ibang alternative na hindi ako magtitake ng gamot. Ang sabi sa akin ng doktor, kailangan ko nang mag-insulin. Kasi para nalalabo na talaga yung mata ko. Tsaka ang BP ko talagang 150/100, 150/90. Ganun siya. Tapos, ako, sa sobrang taas ng sugar, namaga yung balakang ko na hindi ako makatayo, hindi makalakad, nag-post ako ngayon sa sa Facebook. Eto si Sister Alice Linsangan, siya yung direct upline ko. Kaibigan ko siya sa Facebook na kasi nagtanong ako regarding Alkaline C noon, pero hindi ko pinapansin kasi wala pa akong naramdaman. Wala akong naramdaman, kaya hindi ako aware sa mga kung anong maganda para sa katawan kasi akala ko malakas ako wala akong naramdaman Nag-pray kaming mag-asawa na magti-take ako ng ibang alternative. Nag-PM ngayon ito si Sister Alice na inintroduce sa akin uli si Alkaline C. Sinerch ko muna siya bago ako, pero hindi ako bumili Talagang nag-decide akong mag-member agad kasi sabi ko, nabarami akong nabasang testimony. Sabi ko, baka ito na yung sagot ni Lord sa akin na hindi ako magagamot. Nung nag-meet up kami sa Marikina, talagang kumuha ako ng isang package agad. Tinake ko, nung maganda sa akin, nasabi ko, aba, mukhang maganda kasi parang na-relieve yung pain. Number 1 kasi siyang pain reliever. Vitamin C lang siya, hindi siya food supplement. Approved siya sa FDA na drug. Approved siya sa FDA na gamot. Pero pwede natin siyang mabili sa distributor, mga legit distributor kasi HRP yung nakalagay. Ibig sabihin, home remedy product. Kaya pwede natin siyang bilhin. Tsaka, pang in case of emergency, meron tayo yan sa bahay kasi sakit ng tiyan, kaya siya ng 24 Alkaline C or mag-LBM or whatever. Malaking tulong kahit lagnat. Basta meron tayo yan sa bahay. So, nag-take ako noon na okay sa akin. Ang ginawa ko, shinare ko ngayon kay Sister Janet. Kasi Sister Janet, may siya yung sa acid niya, na pag inaatake, hirap siyang huminga noon.
yung GERD na talagang pag umakyat na yung acid, pati na sa heart, alagang hirap siya huminga. Shinare ko yun sa kanya at yun, napatunayan din niya na maganda ang product. Kaya doon ako nag-start na sabi ko, bakit hindi ko i-share sa iba? Hanggang shinare din ni Sir Janet at nakatulong, maraming natulungan dyan sa Masbate. Marami talagang ginawa si Lord na miracle gamit ang 24 Alkaline Sea. Kaya wag tayo, yun ganun din ang sa akin na wag tayong manghinayang or whatever, mahiya na i-share ang product kasi maganda at nakakatulong sa iba. Inumpisahan ko lang yun ng time na yun, tapos share lang ako ng share, member ng member, hindi ko ina-after yung kita ko nung umpisa talaga, nag-a-after ako sa 300 pesos. Natutuwa ako sa 300 pesos per box. Pero nung nakita ko na mas kumita pala ako dyan, shinare ko sa iba as in sobrang blessed kasi nakakatulong sa hanap buhay namin na noon nag-online kami ni Pastor. Nagbebiyahe kami ng Divisoria, ulanan, initan, dala-dala yung mga gamit na ang bigat. Samantala ngayon, andito ako sa bahay, kumikita. Kaya yun ang talaga, ngayon kahit sabihin nyo, wala man kaming internet, marami tayong nakakausap araw-araw, pwede nating i-share sa iba. Ako pag may nakita akong matanda na alam mo yung minsan diabetic, nanghihina, nanginginig, lalapitan ko yan. Minsan may dala akong isang banig, i-share ko yan. Ma'am, baka gusto mong subukan to, ito yung cellphone number ko, makakatulong to sa'yo. Ganun lang. Ngayon, basta i-share lang natin, yung totoo, tayo mismo ang gagamit bago natin i-share sa iba. Ganun lang. Hanggang sa health natin i-restore, pati yung bulsa natin na nawala ng pera, i-restore yung pera sa bulsa natin. Ibabalik yan. Kaya, syempre, sabayan talaga natin ng prayer. At saka kailangan malinis lagi yung puso natin. Yung intention natin na hindi natin pagkakitaan ang tao. Sa totoo lang, ang intention natin is makatulong. Makatulong sa tao kung paano din sila pagalingin at ipag-pray natin syempre na Lord, gamitin mo tong product na to para mabalik sa inyo liglig, siksik at umaapaw. Ayan na si Ma'am Sophie. Yes, ang ating multi-millionaire circle, Ma'am Sophie Yao. Hi! Hello! Kamusta kayo dyan? Sa area, sa Masbate. Grabe congratulations sa lahat. Grabe daming tao grabe. So, kilala ba ninyo ako? Kilala ka po. Ganun. Okay, edi tapos na pala tayo. Kilala naman pala ninyo ako eh. Okay, hindi. Sobrang congratulations na nakita ko. Ito na yung bahay nyo ha. Alagaan nyo yung bahay nyo kasi diyan lahat yung mga blessing na mapupulot nyo. Okay? Kwento ko kung ano yung Pasko bago ako nag-MCOR. Okay lang ba? 2 hours? Hindi. Joke lang. So, by the way, nag-work ako before sa call center and sobrang blessing in disguise na napasok ko sa call center because prior dun sa life ko is medyo struggle financially. So, para masolusyonan ko yung aking problema, naghanap ako ng trabaho na kayang tustusan yung aking mga due date, tipong ganon. So, alam mo yung literal na dumadapo lang yung pera sa kamay mo? Ay, ako mismo naranasan ko yan. Kasi nakapila yung mga kailangan na babayarin from A, B, C, D hanggang Z. Okay, nakalista yan kung sino yung mga kailangan bayaran, sino yung mga kailangan tapusin, tipong gano'n. Pero syempre, hanggang di mo sinisimulan, hindi mo siya matatapos, di ba? So, lahat ng pera na matatanggap ko sa aking sahod ay nakalaan para doon sa mga babayarin na yan, di ba? So, kung hindi ako kikita, sino magbabayad? Wala. So, ako pa din. So, no choice ako kung hindi, ituloy-tuloy yung trabaho ko para kung, di ba, syempre, kulang yung sahod na yun eh. Kasi alam mo, tama, pag payday mo, alam mo magkano tatanggapin mo, tama? Kalkulado mo na yan.
Kasi bago ka man naman pumasok sa trabaho na yan, alam mo na kung magkano yung sahod na matatanggap mo kada kinsenas at 30. So, doon ako natuto na mag-budget, doon ako natutong mag-sideline habang nagtatrabaho. Kung may spare time, pauwi ng bahay, gumagawa ng paraan para lang madagdagan yung income para matapos agad yung mga babayarin. Pero syempre, alam mo yon yung trabaho ko pala na call center ay naging training ground ko siya para sa itong MCOR na to. Bakit? 'Di ba sa pag call center ka, walang tigil kada daldal. As in, walang tigil kada daldal. Kasi yun yung trabaho namin. Sumagot lahat ng tanong ng mga tao. Hindi kami pwede magalit kasi customer siya. 'Di ba sabi nga nila, customer is always right. Tama. Pero syempre, kahit na bad trip ka, kailangan mong harapin yung mga busit na customer na dahil mahina internet. Kasi nasa internet provider kami. Parang Globe or Smart. Di ba? Pag may problema ang Globe mo, ang signal mo may problema. Tama, galit na galit ka. Tapos pag tumawag ka doon sa hotline na yon, sino nabubuliwan mo? Siyempre, yung call center agent, 'di ba? Hindi naman si Smart yung nasigawan mo eh. Yung mismong sumagot ng telepono, doon mo na ilabas yung galit. Pero siyempre, no choice naman, tinatanggap lang nung taong sumasagot ng mga inquiry mo, tipong ganon. Or yung ilabas lang yung galit mo, ma'am, sorry po, ano po yung next na question yung mangyari, 'di ba? Parang ganon. So, yung time na yon talagang struggle. Pero habang hinahanap ko yung sideline na tutugma talaga sa personality ko, nakita ko si MCOR. Pinakilala siya ng aking kaibigan kasi sabi ko, naghahanap ako ng negosyo na talagang magiging negosyo ko. Sabi niya, sis, di ba naghahanap ka? Eto, subukan mo. Ano yan? Vitamin C. Sabi ko, ha? Vitamin, di ba pang baby lang yon? Alam mo yon, yung mindset ko talaga dati, ang vitamin parang tiki-tiki, pambata lang. Sabi ko, ano magagawa niyan? Hindi naman ako yayaman dyan, vitamin yan. Sabi niya, sis, akala ko ba naghahanap ka? Ba't nagre-reklamo ka? Okay, so parang medyo natahimik ako doon, di ba? Napaisip ako, o sige na nga, ano ba meron dyan? Dahil negosyo, hinanap ko, isa lang tinanong ko, magkano pwede kong kitain dyan? Sabi niya, ay, malaki. Talaga, syempre, pag malaki, tama ba? Malaki din ang puhunan. Tama ba? Yun yung iisipin natin, di ba? So, next question ko, magkano puhunan? Sabi niya, depende. Pero pag gusto mo malaki puhunan, ay malaki income, ito puhunan. 12,750. Sabi ko, pwede na. Bakit? Kasi ang mindset ko noon, ang negosyo dapat nasa 100,000. Sabi ko, 12,750 lang? Hindi nga. Sabi niya, yun lang, ganyan lang kaliit. Sabi ko, sige, kukunin ko na yan. Alam mo ba, ito nakakatawa. Hindi ko pa siya ginagamit. Sa totoo lang medyo ko dun eh. Dito, nalulungkot din ako. Bakit? Kasi hindi ko ginamit muna yung product. Kasi negosyante isip ko, di ba? Binenta ko agad lahat ng item ko. Hindi ko pa siya ginagamit. So, 3 araw lang, ubos. Tapos habang ginagamit ng kasama ko, tinanong ako, ano naramdaman mo nung uminom ka? Ano sagot ko? Hindi ko alam. Parang syempre, hindi ko naman pwede sabihin, hindi ko alam, di ba? Sabi ko, nung nabasa ko yung mga testimony, ay grabe, ang ganda niyan. Kasi yung maayos yung immune system ng katawan. Alam mo yun, binasa ko lang kung ano yung nasa testimony na nabasa ko. Pero medyo napahiya din ako that time kasi yung totoo, ginamit ko ba? Hindi. Diba hindi ko ginamit? So medyo naging lesson learned sa akin. Yun dapat gamitin ko yung product habang binebenta ko. Para kapag may nagtatanong sa akin, anong effect niyan? Anong mangyayari? Tama? Masasabi ko yung tamang sagot sa kanya, di ba? So habang tumatagal, pero naging sa akin isang eye-opener sa akin. Talagang yung time na, di ba sabi ko nga, yung trabaho ko dati nasa call center. Ano yung meaning ng call center? Lagi natin ina-assist yung customer natin. So I treat lahat ng customer natin or client ko is treasure sila lahat.
Lahat ng gusto nilang matanong, lahat ng service nila, asing ako, to the max ako magbigay ng service. Ma'am, ito ba, lahat ba ng naiinom mo ba? Every other day nagtatanong ako. Meaning, may follow-up ako sa lahat ng kliyente ko. So, ang tanong, pag love mo ba yung customer mo, mare-retain ba sila sa'yo? Siyempre, 'di ba? Kasi bakit? Sa totoo lang, lahat ng tao magbi-build ka ng relationship sa kanya. Parang kayo, lahat kayo nandiyan sa Masbate, 'di ba? Kilala niyo ako by face, kilala niyo ako by name, pero hindi pa tayo ganun ka kilala, tipong ganun, 'di ba? Pero one at a time, malay mo, next month nandiyan na ako sa Masbate, 'di ba? Kung papalarin tayo na hindi na mag-lockdown, pupunta talaga tayo diyan para ma-meet kayo isa-isa, 'di ba? No? And makamingle ko kayo. Excited na ba kayo sa pwede niyong kitain dito kay MCOR? Yes, kasi dapat meron kayong excited kayo na kumita kahit maliit. Remember, kahit maliit. Hindi mabubuo ang 100 pesos kung walang piso. Okay? Sino dito yung hindi na pinapansin ang piso sa kalsada? Meron? Pag nakakita ka ng piso, nakakita ka ng 5 pesos, malamang pupulutin mo pa yan eh. Mga 25 cents, pinupulot mo? Pinupulot nyo? Hindi, diba? Bakit? Piso lang yan eh. O kaya 25 cents lang yan eh. Remember, pag ikaw, kulang ka ng 25 cents, mabibili mo ba ang pagkain sa Jollibee? Mabibili mo ba ang paborito mong damit kung kulang ka ng piso? Hindi, diba? So lahat yan, importante, okay? Sa lahat ng mga bagay-bagay na ginagawa natin, remember, yung area nyo sa Masbate, yung center nyo sa Masbate, dapat lagi kayo nandyan. Lagi nyo pag-aaralan kung paano pwedeng kumita kay MCOR. Okay? Last pag din nyo si Madam dyan, okay? Lagi niya siyang kulitin kung paano pwedeng kumita. Dapat lagi kayong may kausap everyday. Tama? Lagi kayo may kausap, ha? Pero wag naman kayo dumaldal pag mag-isa lang kayo, ha? Kasi mapagkakamalan kayo. Okay? Dapat practice kahit sino, kahit tindera dyan, kahit na yung... so, di ba, sino dito yung namamalengke? Sino dito yung namamalengke? Pumupunta ng palengke. May suki kayo? May suki ba kayo sa palengke? Di ba? Kahit malayo, minsan kahit mahal, sa kanya ka bumibili. Bakit? Kasi suki mo siya. May tiwala ka sa kanya, tama? Yun yun. Kahit na nasa dulo-dulo pa siya ng palengke na yan, kahit maputik, susuyurin mo siya para lang mapuntahan siya at doon ka bibili ng item, tama? So, ganun din tayo kay MCOR. Dapat yung service natin, bibigay natin sa lahat ng kliyente natin, okay? Ikaw mismo gagamit ka ng product and at the same time, habang gumagamit ka, syempre may bibili sa'yo, di ba? Wag kang mag-focus sa 300 pesos na kita. Kasi bakit? Dumadami kayo. Kung hindi mo sa kanya mabenta yung member price, may mag-aalok sa kanya. Sigurado ako dyan. Paano kung yung kapitbahay niya nag-alok sa kanya? Ikaw naghirap, yung isa yung umani. Di ba ang lungkot? Tama? Ang lungkot, di ba? Pero kaya nyo yan, okay? Nandyan yung Masbate Center para i-assist kayo, i-accommodate kayo, lahat ng problema nyo, lahat ng gusto nyo itanong, kung gusto niyong matutunan, nandyan sila para suportahan kayo, okay? Pero ito, remind ko lang ha, please, walang uutang sa center, okay? Hindi pwedeng umutang. Number 1 rule yan kasi hindi daw maganda sa negosyo ang umuutang, okay? So dapat lagi tayo. Kung meron kang isa, isa lang muna. Pag naikot mo na siya, maging 2 na yung puhunan mo, di ba? Hanggang sa dumami ng dumami. Okay, dapat lagi kang may ready stock kasi hindi mo alam kung sino yung makakasalamuha mo at pwede palang maging customer mo, okay? So lahat tayo maging blessing tayo sa bawat isa and kapag kumikita ka na, okay lang ba ang rule natin kapag kumikita ka na, ituro mo sa kasama mo kung paano ka kumita kay MCOR, okay?
So ipapasa natin yung ano na yan, yung gratitude na yan, yung blessing na yan, ipapasa natin yan sa lahat ng tao na kakilala mo. Okay? So congratulations! Yay! Thank you sa time, Ma'am Sophie. Salamat. Asan ako? Camera. Yan. Thank you very much. Baka meron silang pahabol na question, Sis Janice. Yeah. Sige, may question ba? Open tayo sa question. Question. May question daw. Kanina kasi nag-question, answer na kami. Oo. Meron bang hindi nasagot? Meron bang hindi nasagot? Siguro, Ma'am Sophie. Question pa daw ba? Siguro, Ma'am Sophie, i-share namin yung isa sa sa question, yung kapag ka daw ba 1M, tas gustong i-invest kay M-Corp, paano daw ang gagawin? Ayun. Kung pwede daw ba yon na i-invest lang kay M-Corp? Good. Ayun, nasagot na namin siya, pero maganda na may manggagaling doon sa inyo na sagot. Pwede. Ay, ganun ba? Sige, tingnan natin kung pareho yung sagot namin, ha? Kasi hindi ko naman narinig yung mga sagot nilang dalawa, di ba? Ikaw, may puhunan ka, tama? Wala kang oras. Pero ang tanong ko, gusto mo madoble yung pera mo? Gusto mo magkaroon ng income sa pera mo na yan? Okay, maghahanap ka ngayon, okay, ganito, maghahanap ka ngayon ng tao na kasing sipag mo, okay, na pwedeng magtulong sa'yo na lumago yung nito yan. Maraming tao na walang oportunidad, okay, masipag. Yes, masipag sa masipag, pero walang chance, walang puhunan para gawin yung negosyo na to. Okay? Ikaw naman, marami kang biyaya, marami kang blessing, marami kang pera, pero wala kang time. Tama? So, ipag-meet natin silang dalawa. Yung masipag, tama? Ikaw naman na may puhunan at igamit natin to sa tamang paraan. Okay? Kasi ang training naman kay M-Corp is online. Okay? Lahat tayo pwedeng mag-training online kahit nasa malayo at malapit ka, pwede natin gawin. Basta't gusto mo. Okay? Basta gusto mo, desidido ka, gagawan natin ang paraan para ikaw ay kumita at sabay-sabay tayong yumaman. Yon. Nasagot ko ba yung tanong nila? Yes. Yan. May question ba? Meron pa. Kanina yung question, paano pag hindi niya ma-explain tapos gustong magpa-member, sino tutulong sa kanya? Yon. Okay, good question. May mga recorded tayo na video na ibibigay sa center o kaya kay Upline Alice kung may mga recorded sila na video para kahit na hindi na tayo or medyo hirap ka pa, dahil minsan bago ka lang, 'di ba? Hindi mo pa kaya kung paano mag-complan or paano mag-explain regarding sa product. Panoorin lang nila yan at matututunan na natin. Pero syempre, mas maganda pag-aralan mo din. Kunyari, hindi mo naintindihan. Kulitin mo si Upline. Paano ba to? Hindi ko talaga maintindihan. Pwede dahan-dahan explain mo sa akin kung paano nangyari ito. Diba? And hindi lang yun ang project natin next time, gusto ko, meron din kayong demo sa dialect ninyo. Kasi ngayon, ang mga record or Mandarin, and then naman, okay, so may kanya-kanya tayong dialect. Di ba mas maganda yung dialect is dialect ninyo dyan sa Masbate, di ba? Kung Bisaya ba yung gamit nyo dyan or malalim na Tagalog? Kayo, kung ano yung mas komportable kayo. Pero syempre, aralin nyo kung ano yung tamang bagsak. Okay? Kasi hindi naman lahat, parang robot lang na sasabihin mo, yung sasabihin, inulit mo lang yung sinabi ko. Dapat ikaw mismo, mas maintindihan mo kung ano yung binabato mo. Para next time, sa dialect ninyo, ikaw na ang reyna, 'di ba? Or ikaw na yung hari ng M-Corp, tipong ganyan. May question sila sa likod. May question pa kayo dyan? May question pa kayo?
Okay naman na daw. Medyo nasagot-sagot ko na mga tanong nila. O kung wala kayong question, ako magtatanong sa inyo, okay lang? Ma-sign up na sila. May question ako, may question ako. Ako may question sa kanila. Okay, magkano ang gusto nilang income kada buwan? Sagot. $10,000 naman. May 100. Okay. May 100. Gusto ko 50,000 naman. May 100,000. Oo, para tayo pa ng silver. Okay, ganito. May sikreto ako sasabihin sa inyo. May sikreto ako sasabihin sa inyo, ha? Okay lang? I-share ko sa inyo? Okay, Yes. ganito. Dapat lahat ng member ngayon kay MCOR ay may sariling tarpaulin sa labas ng bahay nila. Okay? Bakit? Para alam ng kapitbahay mo, ikaw ay merong product ng Alkaline Sea. Nakikita nila yan sa Facebook, sa iba pa nag-order. Bakit? Hindi naman nila alam na meron ka, di ba? O dapat ikaw mismo, pinapaalam mo na yan sa kapitbahay mo na mayroon kang bentang itong mga product na to. Nandyan naman yung Masbate Center para mag-supply ng tarpaulin para sa inyo. Siyempre, hindi libre ha. Lahat yan may bayad. Kasi lahat din yan, pinapagawa din nila. Walang libre ngayon sa mundo. Ang sabi nga nila, pag yung product na binili mo or nakuha mo ng libre, hindi yan gagaling. Kasi libre. Okay? So dapat, lahat tayo negosyante. Okay? Lahat kayo negosyante. Walang libre. Kung gusto mo ng libre, walang problema. Kung kaya mo. Pero syempre, si Center, nagnenegosyo din yan. Okay? Lahat yan may bayad. Kahit konti, hindi naman niya ikaw tutubuan ng malaki. Pero yun sa tamang presyo, tamang halaga, nandyan yung service niya para sa inyo. Ha? Please, yun yung isang number 1 rule natin na walang mangungutang sa kahit kanino at wala din magpapautang. Kasi ang vitamin C pag ininom mo, hindi na yan lalabas na pera. Okay? Dumi na yan. Okay? At may kalimot. Si kalimot lagi nandyan. Okay? Magiging yan, kapitbahay mo siya pag pinautang mo. Makakalimutan ka niya na, ay, meron pala akong product na bilis mo, ikaw pa ngayon yung masama dahil pinukulit mo na siya. Diba? So lahat tayo, pag gusto nyong kumita, kunyari, may nagsabi 50,000, tama? Extra 50,000 kada buwan? Yes. Yung 50,000, hatiin mo yan sa 4 na linggo. Okay? 4 weeks lang. Tapos, yung kung magkano yung presyo na yan, i-divide mo pa yan sa 6 na araw para meron kang daily target. Kasi dapat, every day, may income ka. Okay? Mapaproduct ng income or meron kang pay-in every day. Importante, meron kang mapa-sign up. Kung hindi man sign up, meron kang mabenta na product. Either or, basta may income ka. Hindi ka pwedeng nangingitlog na lang araw-araw, ha? Kasi pag nangingitlog ka, itlog din makukuha mo sa buong buwan, di ba? So, isipin mo lang, kung wala kang oras na binigay kay MCOR, wala kang income. Okay, sino may kasalanan? Ako? Siyempre, sarili natin, di ba? Kasi hindi tayo nabigay or hindi tayo naglaan ng oras sa negosyo natin. Ipagmalaki mo na negosyante ka na ngayon, okay? Ipagmalaki mo, ipagsigawan mo yung negosyo mo maganda. Kasing ganda mo, kasing gwapo mo yung negosyo mo na yan, okay? Wala. Okay tayo dyan. Sige. Yes, ma-overwhelm na ata sila. Sobrang kanina pa sila excited, Ma'am Sophie. Ramdam na ramdam ko yung Mag-sign energy up nila. na, Ma'am Oo. Sophie. Ang ganda ng center, oh. Oo.
Ako isa lang yung masasabi ko sa kanilang lahat. Ano po yung Ma'am Sophie? Nag-picture na sila dyan? Ang alam ko po, opo, may video din sila. Meron. Okay, good. So, dapat everyday meron tayong, meron kang pay-in, okay? Dapat meron kang kausap regarding sa negosyo mo, Importante yan. Ayun, ako, isa lang ang masasabi ko sa kanilang lahat. Everything happens for a reason. May rason kung bakit nandyan kayo ngayon sa opening ng Masbate ng Caloocan tuloy. Opening ng Masbate. Kasi naalala ko, Ma'am Sophie, nung opening ng Caloocan, di ba? Nung opening ng center mo, doon ako nagsimula eh. Di ba? Negative pa ako kasi sabi ko, ay 795, ang mahal naman ng vitamin C na yon. Pambayad na namin sa kuryente yan o kaya sa tubig, ganyan. Pero nung nakita ko yung ganda ng produkto, nakita ko yung ganda ng negosyo, sabi ko, eto na yon yung hinahanap kong negosyo na hindi lang ako yung pwedeng kumita, kundi lahat ng pwede kong mapag-share ng product, lahat sila pwedeng kumita. Sobrang blessing talaga na starting nung Caloocan Center opening, ayan, unti-unti talagang nagbago yung na-improve talaga ako at ang dami nang na-improve sa atin. Talagang totoo yung tagline ni MCOR, ang vision ni MCOR na we improve lives. So, congratulations sa lahat at alam ko lahat tayo is magiging blessing sa Masbate. Yes. Nakikita niyo to? Wow! Ibibigay mo ba yan, Ma'am Sophie? Nakikita niyo ba to? Nakikita niyo ba to? Yes po, ma'am. Susi ng kotse, di ba? Lahat ba sila alam na nila yung promo? Alam ba nila yung promo ngayon? Yung promo natin na pwede kang manalo ng sasakyan. Yan, no? Diba, no? Sayong-sayo. Fully paid na Suzuki Espresso. Isa lang ang kailangan mong gawin. Diba? Mag-sponsor ka ng tao na ang regular package ang kasama. Diba? So, pag ikaw ay nabunot, sayong-sayo na yung sasakyan. Libre for free. Wow! Ganun kaganda yung ating negosyo. Hindi ka natataya ng loto, okay, para gawin yan. Kasi yun ay suntok sa buwan. Pero dito kay MCOR, konti lang naman tayo, di ba? Wala pa naman tayong, yung entry mula January hanggang ngayon, wala pa naman 800. Nasa 800 pa lang. Wala pang 1,000. Isipin mo. And yung chances na yon napakadami na pwede kang mag-uwi ng sasakyan, ng fully paid. Hindi lang sasakyan, meron ding motorcycle na fully paid na dalawa. So it's up to you to do it. Kasi kung wala kang gagawin, edi hindi ka kasali. Diba, no? Yan. So marami pa tayong exciting na mga training, okay? Yung video kahapon na panood nyo sa MCOR event. Alam na ba nila yung MCOR event? Hindi pa. Okay. Marami tayong training, okay? Marami tayong FB page or nag-FB live. Tama, di ba? Na marami tayong pwedeng matutunan. Like kahapon na natakal natin yung Women's Day or Women's Month. Happy Women's Month sa lahat ng mga kababaihan, di ba? At pusong babae. Diba? Ang dami dyan, di ba? No? Kukunti na lang sila pero pusong babae. Why not? Di ba? Kung yun talaga yung passion mo, it's okay lang yun basta maganda yung kalooban natin, di ba? So, congratulations sa mga kababaihan na sineselebrate natin yung Women's Month natin, di ba? Yung mga hindi pa nakapanood, tune in lang kayo sa MCOR event. I-replay nyo siya. Napakaganda. Ang daming matututunan. Every Friday and Saturday may mga event tayo para matutunan pa natin. And yung BTS natin, Ma'am Janet, kayo na lang po mag-explain sa kanya kung saan natin siya pwedeng panoorin, ha? Opo. Okay? Okay.
My gosh. Alice, may share ka pa? Na-okay na. Wala naman na, Ma'am Sophie. Gusto ko lang i-congratulate si Sis Janet, si Brother June, at lahat ng mga umattend ngayong araw. Congratulations sa lahat. Congratulations kay Janet. Masbate Center, congratulations, Brother June. Picture. Sige, picture tayo. Picture, ganyan, sign. Ganyan lang, oh. Ikaw na si Salis. Ikaw na. Sige, game. Wait lang, naglalag pa. Ayan. Ganito po. Ganito tayo. Okay. 1, 2, 3. Ayan. Sige, isi-send ko na lang sa inyo ang ating picture. Ayan, congratulations. Thank you very much. Congrats. God bless. Ingat kayo dyan. Thank you, Ma'am Sophie. Bye-bye. Thank you. Thank you, Ma'am Sophie. God bless. Thank you, Sister Alice. Bye. Out ka na. Bye-bye. Bye.